Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Lumalakas na. 5 bagong giant ships ang Pilipinas paparating. Japan, tutulong sa Pilipinas. Imagine this. Isang higanteng barko ng Pilipinas. Kayang magbantay sa dagat ng ilang linggo. May helicopter, may medical facility, at kayang maging floating command center sa gitna ng krisis. At ngayon, hindi lang isa, kundi 5 higanting barko ang paparating sa Philippine Coast Guard. Mas lalakas ba ang Pilipinas sa West Philippine Sea? Ito na ba ang simula ng mas matapang na presensya ng Pilipinas sa karagatan? Alamin natin. Kumusta mga tropa? Welcome back sa ating channel. Ang Pilipinas, isang bansang binubuo ng mahigit 7,000 isla. Dagat ang ating kabuhayan, dagat ang ating depensa, at dagat din ang susi sa ating kinabukasan. At ngayon, isang malaking hakbang ang ginagawa ng Pilipinas upang palakasin ang pagbabantay sa ating karagatan. Opisyal nang iginawad ng Department of Transportation ang proyekto para sa 5 bagong 97 metro multi-role response vessels sa Mitsubishi Shipbuilding Company Limited ng Japan. Isang milestone, isang strategic move, at isang malinaw na mensahe sa buong rehiyon. Lumalakas na ang Philippine Coast Guard. Noong Marso 27, 2026, inilabas ang Notice of Award para sa proyekto. Ibig sabihin, malapit na ang construction, malapit na ang paggawa, at malapit na ang pagdating ng mga bagong barko ng Pilipinas. Pero hindi pa tapos ang proseso. Kailangan pa ng formal contract signing, notice to proceed, at timeline ng construction. Kapag natapos ang mga ito, doon na opisyal na magsisimula ang paggawa ng mga barko. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 59.4 na bilyong Japanese yen, katumbas ng bilyong piso para sa maritime security ng Pilipinas. Hindi lang ito simpleng pagbili ng barko. Ito ay investment sa national security, investment sa disaster response, investment sa maritime dominance. Hindi ito ordinaryong patrol ship. Ito ay floating command center. Narito ang inaasahang kakayahan. Long-range patrol, kayang magpatrolya ng matagal sa malalayong dagat. Helicopter flight deck, para sa rescue, surveillance, at rapid deployment. Advanced radar systems, para makita ang mga target sa malalayong distansya. Communication systems, para sa command and control operations. Medical facilities, para sa disaster response at humanitarian missions. High seaworthiness, kayang mag-operate kahit sa malalakas na alon. Sa madaling salita, hindi lang ito barko. Ito ay lifeline sa panahon ng sakuna, proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino, at simbolo ng presensya ng Pilipinas sa malalayong karagatan. Hindi aksidente ang timing ng acquisition na ito. Habang tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea, mas lalong kailangan ng Pilipinas ng mas malakas na presensya, mas mahabang patrol, at mas modernong kagamitan. Sa kasalukuyan, ang Philippine Coast Guard ay nasa front lines para sa proteksyon sa mangingisda, maritime law enforcement, disaster response, at sovereignty patrols. Pero may kakulangan pa sa capability. At dito papasok ang 97 metro MRRVs. Hindi rin ito basta acquisition lang. Ito ay simbolo ng lumalalim na partnership ng Japan at Pilipinas. Ang Mitsubishi Shipbuilding Company Limited ay isa sa pinakakilalang shipbuilders sa Japan. Matagal nang tumutulong ang Japan sa Philippine Coast Guard, tulad ng pagkakaroon ng patrol vessels, paggawa ng larger ships, pagbibigay ng training support, at iba pang technical cooperation. Ngayon, ito na ang next evolution ng partnership. Isipin mo ito,
Isang barko na. Kayang manatili sa dagat ng ilang linggo. Kayang mag-track ng maraming target. Kayang mag-deploy ng helicopter. Higit sa lahat, kayang maging command center sa national emergency. Ito ang future ng Philippine Coast Guard. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng isa sa pinaka-busy na sea lanes sa mundo. $1 bilyong na trade bawat taon. Isa rin ang Pilipinas sa mga strategic maritime routes. Kapag mas malakas ang Coast Guard, mas ligtas ang mangingisda, mas stable ang negosyo, at mas protektado ang sovereignty. Matapos ang Notice of Award, susunod na hakbang, contract signing, notice to proceed, construction sa Japan, at panghuli ay ang delivery sa Pilipinas. Kapag natapos, makikita natin ang 5 higanteng barko na maglalayag sa ilalim ng bandila ng Pilipinas. Sa modernong maritime security, presence is power. At sa pagdating ng 577 metro multi-role response vessels, nagpapadala ng malinaw na mensahe ang Pilipinas. Handa na tayong ipagtanggol ang ating karagatan. Handa na tayong protektahan ang ating mamamayan. At handa na tayong tumayo sa harap ng anumang hamon. Ito na ba ang simula ng mas malakas na Philippine Coast Guard? Kung gusto mo ng ganitong military at defense updates, mag-subscribe na, mag-like, at pindutin ang notification bell dahil dito sa channel na ito, ipinapaliwanag natin kung paano lumalakas ang Pilipinas. Isa-isang hakbang. Mega shoutout sa lahat. And happy Black Saturday. Kita-kits po tayo. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell